Muli po, isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. At nawa po ang oras na ito ay maging pagpapala sa lahat at atin pong pagsaluhan ang salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna pumuli ay manalangin. Aming dakilang Diyos na walang hanggan, kapuri-puri, tunay ka po sa iyong kagandahan at kaluwalhatian. Hindi maaaring maging mababaw ang aming pagsamba, ang aming pagtingin sa inyo. Ituwid mo po ang aming mga isipan sa oras na ito, O Diyos, na wag nawang magkaroon kami sa aming isipan, maglaro sa aming isipan ng mga walang kabuluhang pag-iisip, mababaw na pagtingin sa iyo. Ito po ay inyong sawayin. Tulungan po kami upang ang kagandahan ng inyong salita sa oras na ito na amin pong pag-aaralan ay tunay na maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong hinihiling sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Wala kaming magagawa at hindi po namin kayang unawain ang inyong salita, malibang ito po ay ipaliwanag ng inyong Espiritu. Akayin nawa kami ng inyong makapangyarihang pagkilos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa umagang ito. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi ko po alam kung kayo po ay mahilig sa teddy bear. Ito po ay isang kilala unang mga stuffed toy na talagang bida sa maraming bata. Ano po, alam niyo po na ngayon pong February 15, 1903, so mahigit 100 years ago, yan po ay unang nai-sale, kumbaga unang lumabas ang stuffed teddy bear. Ako po nung bata pa, medyo hindi ko alam, medyo mahilig ako sa stuffed toy noon, sa teddy bear, pero ako ay naiilang kasi yung mga kaibigan ko, iba yung kanilang laruan, baka meron silang isiping hindi mabuti sa akin at ako. Kaya nawala yung aking hilig sa teddy bear, pero naunawaan ko na merong ang isang bata is somehow meron siyang, pag nakita niya itong laruan na ito, magbibigay ito sa kanya ng kasiyahan, kumbaga parang gugustuhin niya na magkaroon nito. Alam niyo po, yung teddy bear, alam niyo po kung kanino yan kinuha? Hindi po kay Teddy, ano po? Yan po ay kinuha kay Theodore Roosevelt, na noong panahon na yon ay presidente ng United States. At merong iba't ibang uri ng kwento kung bakit itong teddy bear stuffed toy na ito ay pinangalang Teddy, dahil iba't iba, pero based sa mga kwento ay merong isang bear na nakita isang araw na naghahunt ng mga animal bear o kung anuman ibon, kasamahan ni Theodore Roosevelt, may nakita silang isang oso na bear na parang mahina, may sugat, mamamatay na. So by compassion, ang ginawa ni Theodore Roosevelt ay pinatay na niya para hindi maghirap. At sa kanila, act of mercy yun. At that point ay naging icon yun, at merong ang taong nagngangalang Morris Mitchton, if I pronounce yung kanyang last name ng tama, Morris Mitchton, na kung saan ay gumawa siya ng teddy bear na ito, at noong same date ngayon, 1903, ay una niyang isinail itong teddy bear na ito. Alam niyo, itong teddy bear na ito, itong simpleng laruan na ito, sa mga bata, lalo ang mga babae, nakakapukaw ito ng kasiyahan at ikaw ay aakitin ito. Hindi natin alam kung ano ang meron sa teddy bear na yon, pero alam natin na maraming mga bata na talagang mahihilig, pupukawin ng kanilang atensyon at gugustuhin nilang magkaroon ng ganitong teddy bear. Alam niyo po, yan ay simpleng laruan lamang. At lahat tayo marahil may ganyan tayong damdamin sa mga bagay na kapag nakita natin dahil sa anyo at kagandahan at panlabas na anyo, gugustuhin mo at ikaw ay naaakit sa material na bagay na yon. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, bagamat hindi ito kasing accurate na illustration, pero dapat may ganun tayong damdamin tungo sa Diyos. Dahil ang Diyos is more than a teddy bear. God is not a material thing, na kapag tiningnan natin ng Diyos, katulad ng ating pinag-aralan kanina sa ating Bible class, merong natatanging katangian ng Diyos na hindi kayang i-illustrate, hindi siya kayang i-represent ng mga bagay nilikha ng Panginoon. God has a beauty that is beyond comprehension,
Merong kagandahan ng Diyos na higit pa sa ating pangunawa. Kaya sa umagang ito, gusto ko po kayong dalhin sa isang mensahe na kung saan ipinapakita ng isang partikular na awit na ang Diyos ay hindi lamang dakila sa kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang pagiging dakila ay nagpapakita rin na siya sa kagandahan ay lubos na dakila. Buksan niyo po ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ng mga awit, awit 145. Ang focus po natin ay verse 3. But for the sake of context, gusto ko pong basahin ng verses 1 up to 7. Psalms 145, verses 1 up to 6. At kung naraw na po ang buong kongregasyon, inaanyayahan ko pong ibigay ninyo ang inyong buong pandinig. Ang aking babasahin ay ang salita ng Diyos na walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali. Ibigay natin ang ating buong atensyon sa pagbabasa nito. Verse 1, Aking Diyos at Hari, ikay aking papupurihan at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa at ipapahayag ang iyong mga gawang dakila. Sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan at sa iyong kahangahangang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. Ipapahayag ng mga tao ang kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa at sa akin naman ipapahayag ang iyong kadakilaan. Napakaganda po ng awit na ito kung ating titingnan dahil ang awit pong ito ay naghahayag ng mga katangiang hindi masukat ng Panginoon. Kung titingnan po natin ang Psalms 145, ang panalangin na ito, ang awit na ito ay hindi po bunga ng isang partikular na suliranin. Hindi bunga ng isang paghihirap. Meron tayong mga salmo o awit na hango sa paghihirap tulad ng Psalms 51. Meron tayong mga psalms sa tinatawag na panaghoy. Pero ang awit na ito ay isang awit na nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. At yung kadakilaan na pinapakita ng Psalms 145, ipinapakita sa awit na ito ay pinupuri ng may akda na si David. Sa awit na ito, pansinin ninyo na habang pinupuri ni David ang kadakilaan ng Diyos, ang awit na ito ay nagtuturo kung sino ang Diyos na kanyang sinasamba, kung sino ang Diyos sa kanyang kalikasan. Ibig sabihin nito, itinuturo sa atin ng awit na ito, sino ang Diyos habang pinupuri siya. Yun ang kagandahan ng awit na ito. Habang pinupuri ang kadakilaan ng Diyos, nagtuturo ang awit na ito, hindi lamang na umawit sa Panginoon, kundi ang awit na ito nagtuturo rin, sino yung Diyos na yon? Ano ang kanyang katangian? Kaya habang nagpupuri si David sa Panginoon, sa awit na ito, tinuturuan niya ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang kadakilaan ng kanilang hari. Habang inaawit nito ni David, pinupuri niya ang Diyos, tinuturuan niya ang bayan ng Diyos. Kaya kung titingnan natin ang punto rito, habang pinupuri at sinasamba ng awit na ito ang Panginoon, ang awit na ito ay nagpapaliwanag kung ano ang Diyos sa kanyang likas na katangian. Sino ang Diyos sa kanyang likas na katangian? Ano ang ginagawa ng Diyos? Ano ang kayang gawin ng Diyos? At kung bakit ang Diyos ay karapat-dapat purihin. Kung titingnan niyo po ito sa bawat talata, kung hihimayin natin ang awit na ito, unti-unting ipapahayag ni David kung sino ang Diyos. At yung diwa ng pagpapaliwanag, yung paraan ng pagpapaliwanag ni David, sino ang Diyos, pinapakita rito ni David, ano ang Diyos, sino ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang kalikasan. Ngayon, ang Psalms 145, sinasamba ang kadakilaan ng Diyos at yung pagsamba na yon ay nagtuturo rin at the same time, sino ang Diyos. Itinuturo nito sa atin na dapat ang pagsamba ay nagiging pagtuturo kung sino ang Diyos. Nakaranas ako ng mga pagsambang
puro ang kantahan ay tungkol sa pagpapala, tungkol sa aking damdamin. At ang natutunan ko, special ako. Gagawin ng Diyos lahat ng gusto ko. Dahil ako special sa Kanya. Hindi ako nakaramdam ng pagpapakababa sa Panginoon. Kundi naramdaman ko dahil sa mga awit ang tinuturo niya, iba ako, special ako, may nakita ang Diyos sa akin, kaya gagawin ng Diyos ano man ang gusto ko. Lalo na kung magtitiwala ako sa Kanya ng lubos at ang nauuwi ang aking pagtitiwala sa Kanya, natitiwala ako sa aking sariling pagtitiwala. Kumbaga parang faith in my faith. Kaya ang pagsamba ay dapat nagtuturo kung sino ang Diyos. Yun ang nagpapayaman, nagpapaganda ng pagsamba. Ang nagpapaganda ng ating pagsamba ay kung ang pagsamba ay nagtuturo kung sino ang Diyos. Tinuturo sa atin ng awit na ang pagsamba at pagbibigay papuri sa Diyos, mga kapatid. Hindi po yan isang emosyon, isang pag-apaw ng damdamin lamang. Hindi ko inaalis ang damdamin. May damdamin. Katulad kanina, nakita natin ang kagandahan ng Panginoon. Hindi masamang magkaroon ka ng emosyon, ng damdamin, na mapukaw ang kalooban mo. Pero hindi purely emotion ang pagsamba. Ang pagsamba ay dapat nadadala sa tamang katotohanan. Ang pagsamba dapat ay pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang dapat pumupukaw ng ating damdamin ay kung sino ang Diyos na ating sinasamba dahil sa kanyang kadakilaan at dahil sa kanyang kagandahan. Kaya tulad ng awit 145, ang pagsamba ay dapat naglalaman ng pagkadiyos ng Diyos. Lahat ng ating aawitin, bago natin to awitin, tingnan natin. Kaya maganda po yung kaninang mga inawit natin. Ito yung mga naghahayag ng pagkadiyos ng Diyos. O Diyos, immortal. Napakaganda ng awit na yan. Madalas din namin awitin ng kanta na yan. Pakinggan niyo yung awit, lalo na yung verse 3. Sabi ng verse 3, dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. So tingnan niyo ang awit. Ano ang nilalaman niya? Kanino nakasentro? Hindi yan nakasentro sa iyong damdamin. Pero ang damdamin mo ay dadalhin sa pagpapakababa at pagkamangha sa Diyos. Yun ang tama. Sabi sa verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga awa ay nasa lahat niyang ginagawa. At kung titingnan po ninyo yung verses 11 to 19, ito'y puro pagpapahayag ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya dahil sa kung sino ang Diyos, batay sa mga talata na aking binanggit, dito, pansinin ninyo ang damdamin ni David. Ang damdamin dito ni David sa Psalms 145 ay binabalot ng malaking pagkamangha, pinupuspos ang kanyang puso ng pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Kaya tingnan po ninyo yung verse 1. Sabi, aking Diyos at Hari kay aking papupurihan, una, at aking pupurihin, pangalawa, ang pangalan mo, pupurihin kita araw-araw, pangatlo, pupurihin ko ang pangalan mo. Kung titingnan po ninyo sa ating salin sa Tagalog, 4 na ulit na binanggit ni David ang bagamat yan ay magkakaibang mga salita sa original, pero tingnan natin na 4 na uri ng salitang pagbibigay luwalhati sa Panginoon ang binabanggit dito ni David. Hindi lamang yon, kaya nagsimula si David sa ganoong diwa na pupurihin kita araw-araw. Ano ang dahilan? Pupurihin kita dahil ba ako'y binigyan mo ng lahat ng aking pangangailangan? Hindi. Pupurihin kita dahil nasa mood ako ngayon. Hindi. Pupurihin kita based on verse 3 and 9 dahil sa kung sino ka, may kadakilaan ka, O Diyos, na di masukat. Kaya pupurihin kita araw-araw. So, anong pinapakita ni David? Dahil sa kadakilaan ng Diyos. What moves David to have this a deep worship is because he saw that his God, whom he worship, is so unsearchable. Walang means, walang paraan para i-search ang Diyos na ito. Hindi lamang pinakita ni David na ang kadakilaan ng Diyos ay hindi masukat. Tingnan niyo po yung verse 5. Sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan at sa iyong kahanghang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. Tingnan niyo yung unang bahagi ng talatang 5. Sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan. Ayan po, kanina nakita natin, yan ay expression or language of beauty.
dinidescribe ni David ang Diyos that the God who is so unsearchable, His greatness is unsearchable, is also beautiful. So pinapakita ng talatang ito, pinapahayag nito, yung sa verse 5, ang verse 5 ay nagpapahayag ng kagandahan ng Diyos. At kung titingnan natin at i-connect natin sa verse 3, anong pinapahayag sa verse 3? Sabi sa verse 3, di masukat ang iyong kadakilaan. So pinapakita rito, ang Diyos ay hindi lamang may kadakilang hindi masukat, kundi ang Diyos ay may dakilang kagandahan din na hindi masukat. If God in Himself, sa kanyang sarili, hindi masukat, and if God is beautiful, ibig sabihin His beauty, in the same way, is unsearchable. Kung hindi masukat ang Diyos sa kanyang pagiging dakila, ganoon din sa kanyang kagandahan. Simple lamang po ang aking gustong maging mensahe sa umagang ito. Ang aking pong gustong maging mensahe ay ito, paghanga at pagmamahal sa kagandahan ng kadakilaan ng Panginoon ang dapat mangibabaw sa mga mananampalataya maging sa mga ordinaryong mga araw. Ulitin ko po. Paghanga at pagmamahal sa kagandahan ng kadakilaan ng Panginoon ang dapat mangibabaw sa mga mananampalataya maging sa mga ordinaryong mga araw. Yan dapat ang mangibabaw. Paghanga, pagmamahal sa kagandahang hindi masukat ng ating Panginoon. Yan ang tamang damdamin. Maging sa mga ordinaryong araw. Pansinin ninyo yung sinabi ni David sa verse 2, pupurihin kita araw-araw. Pupurihin kita araw-araw. Araw-araw, si David ay may espesyal na dahilan. Hindi dahil pagpupuri ako ngayon sa Panginoon dahil espesyal ang araw na ito, birthday ko. Espesyal ang araw na ito dahil may ganito, Hindi. Ang sinasabi ni David, araw-araw, meron siyang espesyal na dahilan para purihin ng Diyos dahil araw-araw hindi nagbabago ang kadakilaan ng Diyos. Hindi nagbabago ang kagandahan ng Diyos. Kaya wag mong sabihin na ang pangit ng araw na ito, even in your most ugliest or bad days, God remains beautiful. Maging sa pinakapangit mong araw. Wag naman sanang mangyari, but even someone died, yung ating love, isang minamahal nating mahal sa buhay, maging sa araw ng kanyang kamatayan, still God remains glorious and beautiful. So kaya kong sambahin ng Diyos at dapat sambahin natin ng Diyos at nawa bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos na sa mga araw na ito, purihin natin ng Diyos dahil walang pangit na araw para sabihin natin, hindi ko feel sumamba, hindi na ang Diyos ay mas karapat dapat purihin ng Diyos kahapon kaysa sa ngayon. Bakit? Pangit yung weather ngayon. Walang ganon. Everyday God is worthy of praise dahil hindi nagpa-fluctuate. Hindi nababawasan ang kagandahan at kalwalhatian ng Diyos. Walang Sunday na sasabihin natin, special ang Sunday na ito. Bakit? Kasi wala. Every Sunday is special at dapat narito lahat ng mga anak ng Diyos dahil every Sunday kinakatagpo tayo ng kagandahan ng Diyos. Hindi nagbabagong kadakilaan at kagandahan ng ating Panginoon. Dalawang bagay ang gusto kong ipakita po sa atin dito sa talatang ito. Una, batay sa verse 3, una kong gustong ipakita sa inyo ang likas na kadakilaan ng Diyos, ang likas na kadakilaan ng Diyos, at ikalawa, ang likas na hindi masukat ng Diyos. Yung likas na hindi masukat ng Diyos. Una nating tingnan, likas na kadakilaan ng Diyos. Ang kadakilaan po ng Diyos, likas yan sa Kanya. Meaning to say, walang nagpaging dakila ang Diyos. Hindi dahil dakila ang Diyos dahil nilikha niya ang mga ito. Sinabi ng ating awit, dakila ang Panginoon. Ang salitang dakila ay hindi po yung tumutukoy. Pansinin niyo yung context. Ano ang tinutukoy ng salitang dakila? Yung ginawa ba ng Diyos? Hindi po. Ang tinutukoy na dakila dito ay hindi ang ginawa ng Diyos. Ang pangunahing tinutukoy ng salitang dakila ay ang Diyos mismo. Ibig sabihin, yung kanyang kalikasan,
kung sino siya. Dakila ang Diyos. Hindi dakila ang kanyang ginawa. Bagamat totoo na dakila ang kanyang ginawa, kaya sinasabi nating dakila ang kanyang mga gawa, it reflects dahil ang siya sa kanyang pagka-Diyos, ang ating Diyos, ay dakila. Kaya ang salitang dakila ay hindi po nangangahulugan na ang Diyos ay malaki. Hindi po. Ang Diyos ay malawak. Na ang Diyos ay nakakaangat ng kaunti sa ating. Siya ay Diyos, tayo ay tao, kaya dakila ang Diyos. Hindi po. Ito yung mga maling pag-iisip na isipin natin na ang Diyos ay nakakaangat sa atin, ang Diyos ay malawak, ang Diyos ay malaki. Hindi po ito tumutukoy sa ganong ideya. Sa panahon ng Lumang Tipan, maraming mga hari, maraming mga imperyo, maraming mga malalakas na sundalo. Sila'y tatawaging dakila. Ang isang imperyo, pulutong ng sundalo, mga hari, tatawagin silang dakila kung ang kanilang kapangyarihan, tulad ng isang hari, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang dominyon at nasasakop ng kanyang kapangyarihan ay higit sa isang hari. In other words, ang isang hari o isang imperyo ay tuturing na dakila kung nahihigitan niya ang isang kaharian. If King A, na makikita natin na siya ay great, kailangan makita natin, in comparison kay King B, dapat si King A ay mas mataas, mas malakas. Kaya sabihin natin, sino ang dakila sa kanya? Si King A. Kaya po, makikita natin na based sa panahon ng Lumang Tipan, tinatawag na dakila ang hari, kaharian, o mga sundalo kung nahihigitan nila ang kanilang kapwa-hari. Ngunit nang sinabi ni David, dakila ang Panginoon, hindi niya ikinukumpara ang Diyos na mas dakila sa ibang mga hari. Hindi bunga ng pagkukumpara. Na dakila ang Diyos dahil mas malaki ang kaharian ng Diyos, bagamat totoo ito. Kung titingnan natin sa teksto, walang implied na comparison. Dakila ang Diyos dahil, walang ganon. Walang sinasabi si David na dakila ang Diyos dahil, kung hindi plain and straightforward, sinabi ni David, dakila ang Diyos hindi dahil ikinumpara niya sa ibang bagay, kung hindi dakila ang Diyos sa kanyang sarili. Kaya hindi dapat natin ilarawan ng Diyos na para bang siya'y mas dakila kaysa sa iba in comparison. Maling isipin at maling kaisipan na dakila ang Diyos by way of comparison, hindi po. Ang pagpapahayag po ni David ng kadakilaan ng Diyos ay hindi batay sa paghahambing. Dakila ang Diyos kahit wala siyang gawing paghahambing. Ang salitang dakila po dito ay tumutukoy sa ganap at sa isang pagiging pinakamataas, ganap na mataas. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang katangian, ito po yung hindi kayang pantayan. At dahil walang binanggit si David o walang ginawang paghahambing si David na binanggit sa ating talata, inilalarawan ni David na ang Diyos sa kanyang kalikasan, sa kanyang kataasan, ay walang kakumpara. Hindi kayang ikumpara. Bakit po? Dahil hindi kayang ilarawan ng kanyang nilikha. Bagamat nagre-reflect ang beauty ng Panginoon sa creation, pero hindi kayang lampasan ng creation ang Diyos. But, kung titingnan natin, magiging strict tayo sa context, God is great by Himself. No need, hindi na kailangan ang comparison. Pansinin ninyo yung buong Psalms. Yung buong Psalms, yung mga gawa ng Diyos, dinedeclare ni David. Sabi ni David, ang gawa ng Diyos is mighty acts, awesome acts, abundant in goodness. May sinabi siya sa 11 to 14, everlasting kingdom, righteous in all His ways. So kung titingnan niyo po dito, lahat ng ito, dakila ang Diyos, hindi dahil sa kanyang mga ginawa. Bago sinabi ni David na dakila ang mga gawa ng Diyos, ang una niya sinabi, dakila siya sa kanyang pagka-Diyos. Kaya tinawag ni David na dakila ang mga gawa ng Diyos because of who God is. Kaya kapag sinabi nating dakila ang Panginoon, madalas natin yung marinig at nagiging cliché na po yan. Alam niyo, huwag niyo po sanang mamasamain, pero minsan, marami mga mananampalataya na nagsasabing dakila ang Panginoon, pero hindi nila alam ang ibig sabihin na dakila ang Panginoon.
Madalas lang natin binabanggit yon, pero the meaning ng pagiging dakila ang Diyos, hindi talaga unawa ng marami. Kapag sinabi nating dakila ang Diyos, ang ibig sabihin natin, dak- dakila ang Diyos dahil binigyan niya ako nito. Dakila ang Diyos dahil hindi po. Sabihin ko po sa inyo, kahit walang gawin ang Diyos sa maghapon na ito sa buhay ko, dakila pa rin ang Diyos. At dapat kahit walang ginawa sa inyong paningin sa pananaw ng pangtao, kahit walang ginawang special lang Diyos sa buhay niyo, wala kayong nakitang kakaiba sa buhay ninyo, sa buong araw na ito, sa buong linggo na ito, sa buong buwan na ito, nananatiling dakila ang Panginoon. Dahil ang kadakilaan ng Diyos ay hindi nakabatay sa kung anong ginagawa niya sa buhay ko. Yun ang dapat nating tandaan. Hindi natin sasabihin na dakila ang Diyos dahil binigay niyo ito, pasalamatan natin ng Panginoon, pero wag nating ibabatay, pangunahin, na dakila ang Diyos batay sa mga nararanasan natin. Hindi po yun. Kapag sinabi natin dakila ang Panginoon, ang ibig sabihin natin, nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Dakila ang Diyos dahil lahat ng kalakasan nasa Diyos. Dakila ang Diyos dahil lahat ng karunungan ay nasa Diyos. Dakila ang Diyos dahil lahat ng kaalaman ay nasa Diyos. Dakila ang Diyos dahil lahat ng pag-ibig ay nasa Diyos. Dakila ang Diyos dahil lahat ng kahabagan at kabutihan ay nasa Diyos. Nasa Diyos lahat. At lahat ng katangian na akin pong binanggit ay hindi po bahagi ng Diyos. Lahat ng mga katangiang aking binanggit, hindi po niyan binubuo ang Diyos. Ang lahat ng katangian na aking pong binanggit ay ang nag-iisang kalikasan ng Diyos. Iyon siya mismo. Kaya dakila ang Diyos dahil siya ay pag-ibig, siya ay kapangyarihan, siya ay kahabagan, siya ay karunungan, siya ay kaalaman, siya ay kalakasan. Siya yun mismo. Ganon ang ating Diyos. Kaya nang ipinakita ng Psalms 145, pansinin niyo ito. Nung kumilos o gumawa ang Diyos, tingnan niyo kung paano inilarawan ni David. Sa talatang 4, sinabi ni David, tinawag ni David ang gawa ng Diyos na makapangyarihang mga gawa. Makapangyarihang mga gawa. Ibig sabihin, yung gawa ng Diyos, nagre-reflect doon ang kapangyarihan. Tama? Kaya tinawag na makapangyarihang mga gawa sa verse 4. But at the same time, tingnan ninyo yung verse 9. Sinabi doon na ang gawa ng Diyos ay mabuti at ang awa ay nasa lahat ng kaniyang ginawa. Ano pa talaga ang gawa ng Diyos? Makapangyarihan o mabuti at puno ng awa? So kung titingnan niyo po dito, kumilos ang Diyos, sinabi ni David, makapangyarihan ang kanyang gawa. Verse 9, sinabi naman niya na mabuti at puno ng awa, lahat ng gawa ng Diyos ay may awa at kabutihan. So kung titingnan po ninyo, lahat ay nagre-reflect. Kumilos ang Diyos sa makapangyarihang gawa, ngunit nag-reflect din doon na yung ginawa niyang makapangyarihan ay nakita na ito ay puno ng kabutihan at puno ng awa. So hindi sinabi ng Diyos na ang gagamitin ko lang na katangian ko ngayon ay ang kapangyarihan ko. Off muna yung awa at kabutihan. Hindi po. Kapag kumilos ang Diyos sa makapangyarihang kaparaanan, yung makapangyarihang gawa ng Diyos is at the same time mabuti at puno ng awa. Kaya kung titingnan nyo ang verse 4 at verse 5, simultaneously, God acts powerfully, mercifully, and graciously. Hindi sinabi na off muna itong katangian na ito. Isa pa. Sabi sa verse 5, ang sabi ay, kamanghamanghang mga gawa. Kamanghamanghang mga gawa ang gawa ng Diyos. Kamanghamangha. Dahil ang Diyos ay kamanghamangha. Sabi sa talatang 5. Pagdating sa verse 6, ang sabi doon, at kakilakilabot na mga gawa. So kung titingnan nyo ang gawa ng Diyos, dinidescribe as powerful. Now, itong kamanghamangha at kakilakilabot na mga gawa ng Diyos, at the same time, kung titingnan nyo po sa verse 17, matuwid ang Panginoon sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Nakikita niyo po, kumilos ang Diyos sa nakamamangha, kumilos ang Diyos na kakilakilabot ng mga gawa. But at the same time, yung kakilakilabot at kamanghamanghang gawa ng Diyos ay sinabi ni David sa verse 17, ito ay matuwid.
Ito ay, ang Diyos ay mabait. Nakukuha niyo yung ibig. So hindi, pwede akong gumawa ngayon, kumilos ngayon, parang ganito po. Sa bawat gawa ng Diyos, nakikita natin ang kanyang tunay na pagka-Diyos. Tama po? Hindi lang kapangyarihan na nakikita natin. Kapag kumilos ang Diyos sa makapangyarihang kaparaanan, makikita rin natin na sa makapangyarihang kaparaanan na yun ay mabuti. Yun ay puno ng kahabagan. Yun ay puno ng pagmamahal. Kaya kung titingnan nyo, tatapusin nyo yung verse, yung Psalms 145, yun ang pinapakita. Hindi hiwa-hiwalay ang kapangyarihan ng Diyos. Parang ganito po. Tayo bilang tao, pag nagalit tayo, ano ang nawawala? Kabaitan. So kapag nagalit, ang isang tao, hindi natin nakikita na mabait siya. Pag nagalit ba ang Diyos, nawawala ba ang kanyang pagiging mabuti at matuwid? Hindi. Dahil kapag nagalit ang Diyos, yung kanyang galit ay matuwid na galit. So, even if God acts in a righteous anger, marereflect pa rin na kapag nagalit ang Diyos, still I can see His righteous, His holy, His loving. Bakit saan nagalit ang Diyos? Sa pag-ibig. Halimbawa po, kapag ikaw ay talented na isang tao, ikaw ay magaling mag-compose ng kanta. Nung ikaw ay magluluto ng tanghalian, na-reflect ba doon sa pagluluto mo ng tanghalian ng pagiging magaling mong mag-compose ng kanta? Hindi. Ganon tayo. Kapag kumilos tayo, yung iba nating katangian, hindi nare-reflect. Yung iba nating talent, hindi nare-reflect. Pero ang Diyos, kapag gumawa siya at kumilos siya, lahat ng kanyang katangian ay makikita. Whether siya'y kumilos in judgment, yung judgment na yun hindi natin makikitang malupit. Makikita natin yung judgment na yun is loving, holy, pure, righteous, good. Nung pinatay ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo, nakita lang ba natin, anong nakita natin doon? Nakita natin na matuwid ang Diyos. Nakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Naroon lahat. Pag-ibig, katwiran ng Diyos ay nakikita natin. Kaya sa bawat pagkilos ng Panginoon, maging sa paghatol, naroon naahayag ang katwiran, kabutihan at karakter ng Diyos. Ganun ang Diyos. Kaya kung titingnan nyo yung awit, kamanghamanghang gawa, maya-maya sasabihin na ito'y mabuti. Kakilakilabot, pero ito ay matuwid. Ganun ang Diyos. Kaya ang hamon sa atin, sa bawat gawa ng Diyos, tungo sa bawat mananampalataya at iglesia, kapag gumawa ang Diyos, ito ay makapangyarihan. Ito ay mabuti. Ito ay mabiyaya. Ito ay puno ng kahabagan. Ito ay puno ng pagmamahal. Hindi sinabi ng Diyos, kapag kikilos muna ako sa iglesyang ito, pero ang gagamitin ko lang kahabagan, hindi yung aking kapangyarihan, hindi yung aking kakahabagan ko. Hindi po. Kapag may kinahabagan ang Diyos na mananampalataya, kapag may kinahabagan ang Diyos na iglesia, kasama doon, kakahabagan niya ito sa makapangyarihang kaparaanan, kakahabagan niya ito sa mapagmahal na kaparaanan, kakahabagan niya ito sa matuwid na kaparaanan, kakahabagan niya ito sa banal na kaparaanan. Ganun ang Diyos. So if God acts, kapag gumawa ang Diyos sa buhay mo, ano nakikita niyo? Gumagawa ang buong pagka-Diyos ng Diyos sa iyo. Hindi ba kayo namamanga sa katotohanan yun? Kaya nung sabi ni David sa verse 3, kamangha-mangha ang Diyos. Dahil ganun siya kumilos. Kaya walang lugar sa ating isipan ang mababang pag-iisip tungkol sa Diyos. Alisin natin ang mababaw na sinasabi ng iba, alam niyo, ang gusto ko talaga sa Diyos, yung mapagmahal siya. Alam niyo po, naririnig ko ito, marahil sincero sila na sinasabi nila, alam mo gusto ko sa Diyos ganito. Alam mo natutuwa ako sa Diyos dahil, alam mo minsan ganito siya. Meron pa ako nakita noon sa Facebook. Alam mo ang Diyos may humor. Alam niyo, hindi nararapat na banggitin ang mga ganung bagay sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil kapag kumilos ang Diyos, hindi mo sasabihin, alam mo gusto ko sa katangian ng Diyos. Alam mo gusto ko, hindi po. Dahil kapag kumilos ang Diyos, tandaan niyo po ito. Kalimutan nyo na lahat. Pero ito, tandaan nyo, kapag kumilos ang Diyos, kumikilos ang kanyang buong pagka-Diyos. Dahil ang kanyang mga katangian ay siya mismo. Yun ang kanyang kalikasan.
Dako po tayo sa ikalawang bahagi ng mensahe. Likas na hindi masusukat ang Diyos. Likas na hindi masusukat ang Diyos. Hindi lamang binibigyan ni David ng diin ni David na ang Diyos ay dakila. More than that, sinabi ni David at binibigyan din niya ito na ang kadakilaan ng Diyos na kanyang sinabi ay hindi masukat, hindi maunawaan. Yung salitang unsearchable, hindi ko po alam paano ito tinagalog po sa atin. Hindi masukat, ano po? Hindi masukat. Hindi niyan ibig sabihin na ang Diyos ay mahirap unawain, bagamat totoo na ang Diyos ay mahirap unawain. Ang ibig sabihin po niya, nung salitang unsearchable o hindi masukat, ang binibigyan din ng salitang yan ay ang ganap na kawalan ng posibilidad na ang Diyos ay lubusang masisiyasat. Ganap na walang kaparaanan, walang anumang pagsisiyasat, walang anumang uri ng pag-aaral, walang aparato, walang mga bagay na maaring makaabot sa Diyos at sasabihin ganap pong naunawaan ang Diyos. Walang paraan, walang bagay, walang aparato na maaring gamitin para panukat sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng ganap yun. Wala. Kaya ang malinaw na pinapakita sa atin ng banal na kasulatan ay ito po. Habang lalong ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili, lalo ring nangingibabaw na ang kanyang kadakilaan hindi kailanman lubusang masasaliksik. The more na pinapakita ng Diyos ang kanyang sarili, mapapansin natin, maraming kapahayagan ang awit na ito tungkol sa Diyos. Maraming katangian na binanggit ang awit na ito tungkol sa Diyos. Ngunit, yung napakadaming katangian na binanggit ng awit na ito, na kapahayagan ng Diyos, hindi ito nagdadala sa atin para magkaroon ng ganap na pagkaunawa sa Kanya. Sa halip, anong tinuturo ng awit? The more na nakikita natin ang Diyos, the more na nakikita natin ang Kaniyang kadakilaan, the more na nakikita natin ang dami kong hindi kayang malaman at abutin sa Diyos. The more I know God, sabi ng isang theologian, the more I know God, the more I become ignorant of God. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, ay ito po. Itong pagkakilala na humahantong sa malalim na pagkaunawa sa Diyos ay magdadala sa Kanya na lalong isipin, kamangha-mangha ang Diyos. The more na lumalalim ako at nakikita ko ang Diyos, the more nakikita kong hindi ko kayang abutin ng Diyos. Nakakapagpababa ito sa akin. Lalo tayong binababa ng Diyos. Kaya habang lalo nating naunawaan at nakikita na ang Diyos ay higit sa atin, higit sa kayang abutin ng ating isipan, ng katotohanan ito po ay nagbibigay sa atin lalo. Itong ng katatagan. The more na nakikita natin na ang Diyos ay hindi natin kayang unawain, napuprostrate ba kayo? Hindi nakaka-prostrate na makita natin hindi natin kayang unawain ng Diyos. Yung ideya at yung katotohanan hindi ko kayang unawain ng Diyos, it becomes the food of my soul. Naging kalakasan ko yung katotohanan, hindi ko kayang unawain ng Diyos. Therefore, ang Diyos na aking sinasampalatayanan can do impossible things. Higit pa sa kaya kong isipin ang kayang gawin ng Diyos. The more na nakikita ko ang Diyos ay hindi masukat, hindi kayang abutin ng aking pag-iisip. Yung katotohanan yun na hindi ko kayang abutin ang Diyos, hindi ko kayang sukatin ng Diyos, nagiging kalakasan at nagiging pagkain, kalakasan ito ng ating pananampalataya. Hindi frustration, kundi joy. Because pinapakita nito, I am a creature and He's my creator. Halimbawa po, noong 1990, nang pinalipad po ng Amerika ang Hubble Space Telescope noong 1990, nagkaroon tayo ng knowledge tungkol sa mga bagay labas sa mundo. Nakita natin ang outer space, galaxy. Although, may mga picture na pinadala ang Hubble Space Telescope, malabo, pero nakita natin na pakalawak ng kalawa. Ang layo nang naabot ng Hubble Space Telescope. Ngunit, pakinggan nyo ito, habang lumalayo at marami nakikita ang Hubble Space Telescope, lalong napapatunayan ng tao, maraming bagay na hindi pa natin kayang makita. Sinundan ito ng James Webb Telescope noong 2021, panahon ng pandemic.
Mas maganda na overtaken ng James Webb Telescope ang Hubble Space Telescope. At mas magaganda at mas malinaw, galaxy, itong mga gases, mga makukulay na galaxy nandoon, talagang makikita mo yung kagandahan ng kalawakan. Pero the more na nagpapadala ng picture ang James Webb Telescope sa Earth, the more na nakikita natin, maraming kagandahan pa sa kalawakan, hindi natin kayang abutin. Mas marami tayo. Napatunayan, because of these two space telescope, marami tayong nag-gain na knowledge sa outer space. Pero yung knowledge na yun, alam niyo po kung anong binunga? Mas marami tayong hindi alam. Ganoon sa Diyos. The more na lumalalim tayo sa pagkakilala sa Kanya, the more na unawaan natin. Mas marami tayong hindi alam sa Diyos. And that is a joy. Kagalakan yun para sa atin. Ang di maarok na kadakilaan ng Diyos, ito po ay isang kalwalhatian na dapat ipahayag at parangalan ng iglesia. Kaya dapat ang ating pagsamba ay puno ng pagka-Diyos ng Diyos. Hindi po puro damdamin ng mga awitin na nakatutok sa ating mga sarili, kundi nakatutok sa pagka-Diyos ng Diyos. Bagamat ang Diyos ay hindi kayang arokin, hindi natin kayang lubos na maunawaan. Pero ang Diyos na hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang arokin, ay maaari nating makilala ng tunay. God being incomprehensible does not mean God is unknowable. Hindi natin kayang sukatin ng lubos ang Diyos, pero kaya nating makilala ng tama ang Diyos. Dahil ang Diyos sa kanyang ikalawang persona, ang Diyos ay nagkatawang tao para ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Ang hindi masukat na Diyos ay nagkatawang tao upang makita, nakisama ang Diyos sa atin. Kaya na sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako ay yung nakita nyo na ang Ama. Ang sabi ng mga apostol, nakita nila ang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, kung meron nakikinig sa akin na wala pa sa Panginoong Jesucristo, hindi mo kayang arukin ng Diyos. Hindi mo maaabot ng Diyos. Ang tanging paraan para makita mo, magkaroon ka ng tamang pagkakilala sa Diyos na lubos sa kadakilaan, lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Ngunit ang pangunahing mong dapat maging dahilan sa paglapit kay Kristo ay dahil naunawaan mo, the more na nakikita mo ang kadakilaan at kabanalan ng Diyos, dapat mo nakikita ang iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Kailangan mo si Kristo dahil sa iyong kasalanan. Ang puso mo mismo ay magpapatotoo. Never once in your life hindi ka nagkasala. Hindi mo pwedeng sabihin, mayroong isang araw na hindi ako nagkasala. At ang patotoo ng sarili mong puso ay sumisigaw at inuudyokan ka, lumapit ka sa tagapagligtas si Kristo. Ang Diyos na hindi masukat na nagkatawang tao para iligtas ka. Kanina ating nakita at narinig natin, God noticed us. But more than that, God saved us and He shared His glory with us. Kaya mga wala pa sa Panginoong Jesucristo, kung hindi ka lalapit sa Kanya, hindi mo mararanasan. Ang Diyos na hindi masukat ay nagbabahagi ng Kanyang kagandahan at kaluwalhatian. Lumapit ka ngayon sa Kanya. Yakapin mo ang Panginoong Jesucristo. Tumawag ka sa Panginoong Jesucristo at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, Ama, akayin mo ako sa iyong anak. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, ang hindi masukat na kadakilaan ng Diyos ay dapat parangalan ng iglesia. Punuin natin ang ating pagsamba sa hindi masukat na kadakilaan ng Diyos. Dahil itong katotohanan na ito magbibigay ng buhay, kalakasan, kapanatagan sa atin bilang mga mananampalataya. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat o aming Diyos na dakila at aming Ama. Hindi lamang po kayo lubos na dakila at sa kadakilaan hindi masukat, kundi sa lahat ng inyong katangian na inyong kalikasan, lahat ng ito ay walang sukat, lalo tigit sa kadakilaan at kagandahan. Kayamanan namin, O Diyos, na ituturing ang katotohanan kayo sa kadakilaan hindi masukat. Ang kininaming kalakasan, ang katotohanan kayo sa kadakilaan hindi masukat. O aming Diyos, it is a comfort for us that though you are incomprehensible, but you
a God who is also knowable. Sa persona ng aming Panginoong Jesucristo, maaari namin kayong makilala at makita. E sa umaga pong ito, aming Diyos, kami namamanga sa katotohanan aming nakita sa umagang ito. Pinupuri namin kayo, O Diyos na walang kapantay, Diyos na walang sukat, Diyos na hindi kayang arukin ng aming mga maliliit na isipan. Kayo ang Diyos na dakila at kami po ay nagpapakababa sa inyong harapan. Lahat pong ito ay aming papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.